Hallelujah, 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 Hallelujah. Kayong mabigat ang pasan, ay kay Jesus maglapitan, upang kayo'y masiyahan. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nang makita ni Jesus ang napakaraming tao, umahon siya sa bundok. Pagkaupo niya'y lumapit ang kanyang mga alagad at sila'y tinuruan niya ng ganito. Mapalad ang mga aba na wala nang inaasahan kundi ang Diyos, sapagkat makakasama sila sa kaniyang kaharian. Mapalad ang mga nahapis, sapagkat aaliwin sila ng Diyos. Mapalad ang mga mapagpakumbaba, sapagkat tatamuhin nila ang ipinangako ng Diyos. Mapalad ang mga nagmimithing makatupad sa kalooban ng Diyos, sapagkat ipagkakaloob sa kanila ang kanilang minimithi. Mapalad ang mga mahabagin, sapagkat kahabagan sila ng Diyos. Mapalad ang mga may malinis na puso, sapagkat makikita nila ang Diyos. Mapalad ang mga gumagawa ng daan sa ikapagkakasundo, sapagkat sila'y ituturing ng Diyos na mga anak niya. Mapalad ang mga pinag-uusig dahil sa kanilang pagsunod sa kalooban ng Diyos, sapagkat makakasama sila sa kaniyang kaharian. Mapalad kayo kapag dahil sa akin inaalimura kayo ng mga tao, pinag-uusig at pinagwiwikaan ng lahat ng uri ng kasamaan na pawang kasinungalingan. Magdiwang kayo at magalak, sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsipo muna ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Pwede niyo po bang batiin ang inyong katabi ng magandang umaga? Mga kapatid, ngayon ay ipinagdiriwang po natin ang kapistahan ng lahat ng mga banal. At isa po itong dakilang araw ng simbahan kung saan pinaparangalan natin ang lahat ng mga banal. Yaong mga kilala natin sa pangalan at yaong mga tahimik na nabuhay ng may kabanalan na hindi man lamang nakilala ng mundo. Mga kapatid, ang mga banal ay hindi lang natin o hindi lang yung mga taong kilala natin, ngunit maraming namuhay na puno ng kabanalan na isinasama din natin sa ating mga panalangin sa araw na ito. Ang araw pong ito ay paanyaya sa atin na pagnilayan, ano nga po ba ang kahulugan ng kabanalan? At paano tayo bilang mga mananampalataya ay maaring maging banal din sa ating araw-araw na buhay. Mga kapatid, kapag naririnig po natin ang salitang banal, madalas ay naiisip po natin ang mga santo na nasa altar. May mga korona o may mga himala na nagawa sa kanilang buhay. Ngunit
kung titingnan po natin at napakinggan po natin sa ating ebanghelyo ngayon, sinasabi sa atin ang mga salitang mapalad. At makikita po natin na ang tunay na kabanalan ay hindi tungkol sa ating pagiging perpekto, kundi tungkol po ito sa puso na tapat sa Diyos. Kung tutuusin mga kapatid, ang pagiging manal ay hindi nagpapatungkol sa ating pagiging perpekto. Bagkus ang pagiging banal ay hamon sa atin na tayo ay manatili at ang puso natin ay manatiling tapat sa Diyos. At kung titingnan natin mga kapatid, ang buhay ng mga banal, ang buhay ng mga santo, hindi rin perpekto ang kanilang buhay. Marami sa kanila nagsimula bilang makasalanan. Marami sa kanila nagsimula na tinalikuran ang kanilang katapatan sa Diyos. Pero mga kapatid, ang kabanalan ay hindi nagpapatungkol sa ating pagiging perpekto. Dahil kung tutuusin, wala naman talagang perpekto. Ngunit ang kabanalan ay nagpapatungkol sa puso na tapat sa Diyos. Kaya 3 bagay po ang magandang mapagnilayan natin sa umagang ito. Una, mga kapatid, ang mga banal ay mga taong marunong magmahal ng totoo. Holiness brings us to love truly. At kung mapapakinggan po natin sa ating ebanghelyo, ano ang sinabi ng Panginoon? Mapapalad ang mga dukha sa espiritu, sapagkat kanila ang kaharian ng langit. Mga kapatid, ang pagiging dukha sa espiritu ay hindi kahirapan sa material na bagay, kundi ang pagkilalang tayo ay lubos na umaasa sa Diyos. Ang mga banal ay mga taong hindi umaasa sa sarili man lamang nilang lakas, kundi lagi silang umaasa sa awa at biyaya ng Panginoon. Tingnan po natin mga kapatid ang buhay ng unang santong Pilipino. Sino po siya? Si San Lorenzo Ruiz, isang ama at katolikong Pilipino. Hindi po siya pari, hindi siya monghe, ngunit isa lamang siyang simpleng tao na nagmahal sa Diyos. Ngunit nang dumating ang sandali ng pagsubok, pinili niya pang sabihin, ako ay isang Kristiyano at handa akong mamatay para sa Diyos. Mga kapatid, ang pagmamahal niya ay ganap, buo at tapat hanggang kamatayan. At ito po ang panawagan sa atin. Yaan ang puso ng kabanalan, ang pag-ibig na hindi sumusuko kahit mahirap. Holiness brings us to love even in times of difficulty. Kaya nga, minsan, di ba, ang kabanalan pala, nagpapabanal sa atin kapag tayo ay umiibig kahit na tayo ay nahihirapan. Patuloy na umiibig kahit tayo ay nahihirapan. At yun ang kabanalan. Pangalawa, mga kapatid, ang mga banal ay marunong magpatawad at magtiis. Holiness would always brings us to forgiveness. Sabi po ni Jesus sa ating ebanghelyo, mapalad ang maamo sapagkat mamanahin nila ang daigdig. Alam niyo po mga kapatid, sa mundo po natin na puno ng galit, ang taong marunong magpatawad ay tunay na banal. Pansinin po natin ang ating kapaligiran. Puno po ito ng galit, gantihan, sama ng loob. Pero ano ang nagpapabanal sa mundo? Ang mga taong may kakayanan at marunong pa ding magpatawad. Ang mga banal, sabi ko nga po, ay hindi perpekto. Pero pinipili po nilang tumugon sa galit ng mundo ng may kababaang loob. Kadalasan po mga kapatid, ang kabanalan
ay hindi nakikita sa malaking bagay, kundi kahit sa maliliit na kabutihan. Huwag tayong mangarap na maging banal dahil merong napakalaking milagro na kaya nating gawin. Ngunit mga kapatid, ang kabanalan, nagsisimula po yan kahit sa mga maliliit na bagay. Halimbawa po, ang asawang patuloy na nagmamahal kahit nahihirapan. Di ba ho, ang daming ganyan? Yung hirap na kayo sa buhay, no? Isang kahig, isang tuka, pero patuloy pa din ang buhay dahil nandoon ang pagmamahal. Yun po ang kabanalan. Ang mga magulang na nagsasakripisyo, pumupunta sa iba't ibang bayan, pumupunta sa iba't ibang bansa, upang ialay ang kanilang buong sarili para may papakain sa kanilang mga anak. Simpleng bagay para sa ilan, pero yun po ay kabanalan. Mga kapatid, ang kabanalan na hindi sa malalaking bagay, ngunit kahit sa maliliit na bagay, ito ay nagpapakita ng kabanalan. Kaya nga, kung ikaw ay nagpapatawad, kung ikaw ay marunong magsakripisyo, kung ikaw ay marunong magtiis, yun po ay kabanalan. Pangatlo, mga kapatid, ang mga banal ay mga taong tagapagdala ng pag-asa. Alam niyo po, mga kapatid, sa panahon po natin ngayon, napakadami ng taong mahina ang loob. Napakadami ng taong madaling mapanghinaan ng sarili. Ngunit kung may mga taong tunay na banal, makikita nila na sa kabila ng kanilang kahinaan, ang Diyos ang pumupuno, ang Diyos ang gumagabay, ang Diyos ang sumasama sa kanila sa kahit anumang pagsubok ng buhay. Kung meron man pong isang bagay na magandang ihawa sa ibang tao, yun po ay ang kabanalan. Nakakalungkot po sa panahon natin ngayon, madaling manghawa ang mga taong masasama. Madaling manghawa ang mga taong gumagawa ng hindi mabuti. Pero mga kapatid, ang tunay na dapat natin ipakalat sa mundo ay ang kabanalan. Holiness must be contagious. Ang dapat na tunay na nakakahawa ay ang kabanalan. At kung merong kabanalan sa mundo, tunay na merong pag-asa. Because holiness brings us peace. Holiness brings us to love. Holiness brings us to Jesus. Kaya po siguro sa araw na ito, sa pagdiriwang po natin ng kapistahan ng mga santo, wag lang po natin silang tingnan. Wag lang po natin silang bigyan ng papugay. Kundi kapag tinitingnan natin sila at binibigyan natin sila ng papugay, nawa maging inspirasyon din nila, maging inspirasyon natin sila, na balang araw, tayo din, bilang mananampalataya, bilang tagasunod ng mahal na pong Jesus Nazareno, ay maging mga banal. When we look at our saints, let the saints inspire us that in our life, we can always be holy. Kaya mga kapatid, sa pagdiriwang po natin ng kapistahan ng mga banal, panalangin natin sa mahal na pong Jesus Nazareno, na sa ating pang-araw-araw na buhay, tayo din ay maging banal. Amen.